Ay, ready na sila. Parang saglit lang eh. Tapos na pala. Alis na talaga sila. Dito, no? Oy, oy. Ate. Wala na iyak. Ingat ha. Naiyak ka pa kayo dalawa. Tara na, bago pa magkaiyakan. Ready na kayo? Ay, ready na sila. Sabi ko, wala man lang na buong muta dun sa mata ko. Kasi kapit-dikit lang. Kapit lang. Alis na sila. Ayun no. Ba yan? Di ba kararating nyo lang kahapon? Kahapon lang eh. Kahapon lang eh. Parang saglit lang eh. Tapos na pala. Parang sandali lang. Yung passport. Yung pa yung makakalimutan. Yung passport dyan. Dami makakalimutan yun. So, Yung Jermaine, dito na lang. Ano lang. Ala, ito, hindi na rin. ano na lang narinig ko sa Ito yun. Dami nilang iniwan. Dami nilang iniwan na at hindi na dinala. Oh, last minute naman. Tara. Tara, Ay, let's. parang maidlip lang kayo ah. Tapos, 1:15. Nandito na kami sa airport. Ay, aalis na talaga sila. nasiset na. Ingat kayo doon. Ito na, Cebu Pacific. Domestic. Hindi. Saan sila pupunta? Sa ano lang pala, no? Bacalar. Baka pagbalik. Cathay Pacific. Dito, no? May ganyan na pala ngayon. Baka dito ka na loob. Malaki yung letter. Kaya katuling. Red na yung letter. Red na yung snow. Ay! Red na. Tatabi-tabi. Mas madali actually makita kung saan kang gate papasok kasi meron na sila mga ganyan, no? Nung huling flight namin dito, wala naman pang mga ganyan. Mas maganda. Para hindi ka napapalayo ng ano, ng mga pag-check-in. Oy, oy. Ano? Baka bumagsak. Yung box pa. Dalawa. O, wala pa kayo nakalimutan. Ay, si Jermaine. Wala ka. Jermaine. Wala na narating ko ah. Ate. Mga kids, pagbalik namin. Wala na iyak. Ingat ha. Naiyak ka pa kayo dalawa. Lagi kayo mag-iingat mga asawa. Kasi mga kids, bata. hindi na kami nakapagpaalam ng Kuya.
Dalawa. Ingat kayo. Sana ha? next time pa uwi. Sana makapalik. Pag nakaipon naman, babalik kami agad. Ano, iyak ka ha? Kahapon pa kami yung para mabigat sa pakiramdam. Bigat sa pakiramdam, pero ganun talaga yung buhay. Basta ano lang, focus na kayo sa mga goals nyo. Nakapag-start na kayo, may pangalan na eh. Mga ano na lang talaga. Motivation. Maraming motivation. Kaya Pare-pareho. tulungan lang talaga. Kahit kami. Naalala ka naman na yung mga kids at maintindihin yung dalawa. Mabilis na kami kayo. Nakakabitin naman. Kaya nga, lalo na yung mga bata. Sabi ni Gary kanina, dito. Oo, sabi niya kay Kuya Victor, Victor, dito. Oo. Sabi ko kasi aalis na sila, babalik na sila ng Canada. Sasakay ng airplane. Sabi niya, hindi, dito. Dito. Kasi tula ko yung paleta. Ha? Ha? Sabi. Ayaw eh. Bukas maninibago sila. Mamaya pala, pag-ising nila. Tahimik na naman. May next time. Tawag-tawag. Ingat kayo palagi. Pagdadasal namin kayo palagi. Maraming salamat ha. Laban lang kung ano pa. Jermaine, ikaw. Makamay ka. Ikaw, nako. Lalo ka na. Pag di ka nagpakabait, magiging panganay ka namin. Siya talaga kay Claudia. Magkalawa na sila. May naghahalo. Baka ma-deport ka nang wala sa... Dalawa sila ni Claudia maglaro at saka si Sky. May kuya na siya, no? May kuya na si Sky. Pareho yung sinabi nila Ani, kaya lang eh. Sila Ani kasi hindi ayaw nilang cancel ng salita eh. Parang, pero gusto nilang pangaralan eh. Sino? Si Jermaine. Kaya lang, meron talaga, sabi ko nga kay Jermaine, okay lang, nagkamali, basta Matuto. Lagi meron. Mahalaga alam mo yung pagkakamali. kahit naman kami, kahit naman siguro mga nagkamali sa buhay. Yes. Pakita nila, malaki na yung mga bata magkakita si Claudia. Oo, si Claudia, Sabi ko, baka pagbalik tayo, matangkat pa si Claudia sa kayo. Baka si Sky. Si Sky, oo, mahaba na. Haba ng bias eh. Para matutulog pa to eh. Ikaw pa eh. Tara na, bago pa magkaiyakan. Grabe. Miss namin sila, kuya. Tara na, uwi na tayo. Good morning! Kakagising lang namin. Ano oras nagising mga bata, ate? Ako actually ang kakagising ko lang. Nauna ba sa akin? Nauna pa sa'yo? Itong dalawa? Ano oras ka nagising, Sky? Mga 5 naman, grabe naman yung 5. 5. Ako talaga, pagkahatid kasi namin, pagkahatid namin kay Ate Carla kanina doon sa sa airport, iyakan kami ng iyakan hanggang makarating kami dito sa bahay. Salitan kami ni Jet, tapos uusap kami, ganyan. Iyakan kami ng iyakan. Hanggang ngayon, actually, pag naaalala ko, pag napag-uusapan, naiyak pa rin ako. Nakakaloka kasi talaga. Sobrang saya nung Si ate parang nangyari. naiiyak din. Sobrang saya kasi talaga nung nangyari. Tapos, ayun, pag-gising dito kanina, tahimik na, wala na yung mga gamit nila, wala na si Kuya Jermaine, nakahilata sa lounge. Wala nang nahilik dito. Tapos, si Claudia kanina, sabi niya, saan, Victor? Nanap niya. Tapos, alam niyo pala guys, grabe yung nangyari kay Ate Carla. Roy! Doon sa Ang sakit na Roy! Wala ako, bro. Grabe yung nangyari sa flight nila, kuya. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga, madiskarte sila. Tsaka meron silang, meron silang extra money na sobra-sobra pa actually. Kasi na-cancel yung flight nila ng Vancouver to Calgary. Dahil, yung flight nila talaga, hindi naman talaga actually na-cancel, pero na-move.
But hindi na yun magiging possible dahil yung flight nila from Manila to Hong Kong is delayed ng 1 hour yata, or yung flight nila ng Hong Kong pa Vancouver, yun yata yung delay. So, alam nyo yun, 20 minutes na lang yung layover nila from Vancouver to Calgary. Na-delay pa yung flight nila from Hong Kong to Vancouver. O, so, saan ka pa? Sabi nila, ano yun, mag-teleport na lang kami. Kaya yun, tinake na lang nila as cancel. Pero ito yung mas malupit dun, guys. Pumunta sila dito sa Pilipinas na ang declared baggage nila and allotted baggage is 32 kilograms per person. Diba? Kasi diba per seat yun, per person. So, ang dala lang talaga nila is 2 maletang malaki na wala pang tigta 32. Pero lagpas naman yun ng 23. So, in-accommodate sila. And then, si Jermaine, hindi nga siya nagdala ng maleta or sarili niyang gamit. Kasi nga, expected na nila na marami silang dadalhin pabalik doon kasi dito nga sila mamimili. Ang nangyari ngayon, nagtimbang kami dito and kumuha nga nung isang box, diba, napanood nyo naman. Anong tawag dito? Tig 32 or parang tig 30 kg nga lang actually dahil nga nagbibigay sila ng allowance para kung sakali na alam nyo na, diba? Hindi talaga sagad na sagad. Ang nangyari, pagdating nila kanina sa airport ng alas 2 kasi o pasado alas 2 na ihatid na namin sila dun. Para nga maaga sila to fix everything, lalo na dahil nga, 'di ba? Yung ano nga dito sa atin, yung sistema nga dito sa atin ay paling-paling at malabo. No? So, nag-ano na sila, na-anticipate na nila yon, nag-alat sila ng mahabang oras. Pasado alas 2 nandun na sila, pero yung check-in counters nagbukas alas 5 ng umaga. Ang sabi daw sa kanila 4 AM magbubukas na, pero pasado alas 5 na nagbukas. Eh, ang flight nila alas 8. Hindi naman sila nag-haul sa flight nila, pero the thing is, doon pa lang nila nalaman na canceled na yung flight nila from Vancouver to Calgary. Tapos, may delayed flight sila from Hong Kong to Vancouver. And yung allotted baggage coming here sa Philippines is 23 kg lang. So, inilalaban nila ate kasi meron silang meron silang arrangement, di ba? Alam niyo naman yan, di ba? Pag nagbubook ka, pre-arrange na yan, nakalagay na yan, yung details and everything. Kaya lang talagang pinanindigan din daw talaga dito. Tinapon ni Claudia yung kandila mo. Alam ko. Huwag ikalat, ha? Itapon mo yan doon sa basurahan. So, pinaglaban din daw talaga dito sa Pilipinas, doon sa airport, sa check-in counter na 23 kg lang daw yung baggage na entitled para sa kanila. So, diba, ano nang magagawa nila? Lang nang makipaggera sila doon. Anong sinasagot sa kanila? Yun daw kasi yung nasa system, yun daw kasi sumusunod lang din naman sila. So, nakakaloka. Ang nangyari tuloy, nagbayad sila Ate Carla ng $500 plus 11,000 pesos na excess baggage. Pero inyo yun, ang laking pera nung napunta sa walang kapararakan nila, walang katuturan. Naawa ako kay Ate Carla kasi pagod na sila sa biyahe. Maayos naman silang pumunta doon. Anticipated nila, kumbaga sila na ngayon nag-adjust pero ganun pa rin yung nangyari. Talagang sabi niya, iba talaga dito. Iba daw talaga dito sa Pilipinas. And which is, sabi ko nga, oo nga alam niyo yun. Nakaalis sila ng Canada na maayos yung flight nila. In-honor yung 32 baggage nila per person. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, ayaw silang paalisin dahil 23 kg lang yung allotted baggage daw para sa isang tao. So sabi ko, kanina napunta yung pera, syempre, diba? Sa dito sa check-in counters dito sa atin na hindi ko alam kung mapupunta sa airlines or whatsoever, wherever. Kaya sabi ko, iba talaga, grabe. Yun lang, nakakaawa lang kasi pauwi na lang sila, nagkaroon pa ng aberya. Ay, buti na nga lang kanyo talaga, no? Buti na nga lang kamo, sila, masaya yung experience nila dito. Liglig at siksik, masaya talaga. Kaya kahit papaano, pampalubag loob na nila yun. Sabi nga nila, na lang talaga, laban na lang hanggang sa maitawid na lang makauwi sila. Ngayon, ang resort na gagawin nila, dahil nga, hindi na sila aabot hindi nila makukuha yung flight nila from Vancouver to Calgary dahil delayed na sila ng 1 hour pagdating doon.
ang allotted time lang sa kanila sa layover is 20 minutes lang. So, saan ka pa? Hindi ka pa nakakarating doon. Wala na yung aeroplano na sasakay sana sa'yo pa uwi sa Calgary. Kaya sabi nila, mag-rent na lang sila ng car. Iniwan ka na. Mag-ano na lang sila, magsa-self-drive na lang sila from Vancouver to Calgary, which is 13 hours. So, napagod na sila magmaneho, na-stress na sila. Tapos, ano pa, gagastos pa sila ng rent a car, magagasolina pa sila pa yung magdadrive. Hindi naman na daw sila kumuha ng flight ng aeroplano from Vancouver to Calgary, although ano lang naman yun, kumbaga meron naman daw mga cheap fare kasi domestic flight na lang yun sa kanila kaya lang ang problema nila yung baggage nila. Pag domestic kasi hand carry lang ang meron. Kung check-in ka man, sobrang laki ng ibabayad nila. Way higher kaysa mag-drive sila kasi 3 malalaking check-in yung ilalagay nila eh. So, nakakaloka yun lang. Sobrang na-hassle sila pa uwi. Ay, naku. Kami naman dito sa bahay, ayan, tahimik kami. Sabi ko, gusto ko lang magpahinga ngayon kasi talagang hindi pa ako okay. Physically exhausting and emotionally exhausting din talaga para sa akin. Si Jet nga hanggang ngayon tulog pa eh. Bitin na bitin kami. Bitin na bitin. Itong mga bata din kanina. Tahimik na lang sila dito. Si Claudia sabi niya, San Victor. Sabi niya, Erwin, asan? Nanap mo si Jermaine. Diba? So, cutie. Sabi niya, Erwin, asan? Pero yun, natawagan naman na namin sila Ate Carla. Nandun na sila sa Hong Kong. Nag-aantay lang sila doon. 5 hours yung layover nila. Sabi nga legit, buti na lang wala kayong kasamang mga maliliit na bata. Imagine kung meron. Imagine yung hassle, yung stress. Diba? Tantrums pa yung mga bata kasi napagod na. Wow, ang galing na. May iniwan niya silang kitana para sa katana, Katana. sword. Sky, halika na. Dali, 4:30 na. Yes. Ay, tatape dyan? Ano daw 4 onwards. Pupunta na dun. Baka nga nandun na yun. Ate, pakitape daw dyan. Gusto niya na dyan yung pagkain niya. O, diba? Oh. Ang luho. Ay, ang mga Ningskis. Ang goal ko sana today is mag-ayos nga dito sa bahay. Tsaka mag-posting ng mga pictures na hindi ko pa na-post. Alam niyo, simula nung dumating sila kuya, wala pa akong na-post na picture namin. Mga pinuntahan namin, mga pictures namin, wala pa talaga. Tapos biglang may pupunta sa shop. So, kailangan nandun ako kasi medyo marami yung pupunta. Para ma-assist ko yung mga stuff doon. Ayun, sama ko na lang si Sky para at least si Ate Eliza dito. Si Cloudy na lang iintindihin. Huwag kang makulit kay Ate Eliza. Okay? Hindi naman yung makulit eh. Si ate lang makulit, no? Pala yung pinipilit niya, pinapagawa. Di ko maintindihan. Pinakabit doon yung pagkain niya, yung biskwit niya. Habang dumudukot. Oh, kumakain ka habang nag-i-scooter. Sus! Ayos ah! Ayos ah! Ikaw talaga. Justin. Tawag ka tricycle, Sky. Yan, for the commute kami ulit today. Kasi, ayan, wala si Jet, may gig. Meron siyang event sa Makati, maga siya umalis. Actually, dapat si Jet ang nandoon sa shop. Kaya lang ayun, meron siyang event. Kaya kami na lang ni Skyler. No, Skyoy. Sama mo si Mama. Ito tayo sa shop. Meanwhile, Meron pa yata darating kasi konti pa lang sila. Si Sky kain ng kain. Kaya na uubos ang pagkain ng shop. Dahil kay Sky. Si Mami din po guys, kumakain.
nakakatawa doon sa bus kasi yung bus ang bilis magpatakbo. Eh, share na kami sa upuan kasi punuan. Gumaganon-ganon kami. Ang dami palang ibinigay na mga gulay na naman ni Ate Che. Oh, ano nga ito, te? Patola. Patola. Patola nga. Patola. Patola. Yeah, pwede natin yan no, sa sabawan na may manok. Oh, ito pa. Ano yan? Siling green. Porga. Siling green. Tapos, ito kailangan natin doon. Bukod sa kakainin, ilagay natin sa Ano yan? Pipino. Cucumber. Pipino cucumber. Tapos isang damagmak na rambutan at saka lanzones. Ayan. Shinare ko nga doon sa sa mga girls yung iba kasi ang dami. Ibigyan din natin si Mama Toy. Kapit natin sa mother. So yan, maraming salamat Ate Che. Palagi siya may pasalubong sa aking mga gulay at saka fruits. Pag umuwi sila sa province. Thank you so much Ate Che.